Ipinasara na ng DOTR ang isang bus terminal na iligal na nag-ooperate sa Pasay City. Bahagi ito ng surprise inspection ng ahensya bilang paghahanda sa UNDAS 2025. Ang detalye sa agenda report ni Just Ignacio. Nagpatuloy ang Department of Transportation sa pag-inspeksyon ng mga bus terminal nitong Lunes bilang paghahanda sa nalalapit na UNDAS. Pero ngayon po, minabuti namin na gawing mas maaga para makita natin kung ano ba talaga ang kalagayan ng ating mga terminal. 3 bus terminal ang ininspeksyon ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Pasay City. Isa sa mga ito, napag-alaman niyang iligal na nag-ooperate. Pinasara na to ni Secretary Vince as illegal terminal. So kita nyo naman, ginagamit pa rin. So I'm going to ask LTFRB, saka pati ang DOTR natin, road, na other than i-revoke ang license nito, you have to impound this now. Papa-impound, hindi. Papa-impound ito, ginagamit nila, whether it's kakasabi lang. Ayon kay Lopez, kailangan maging strikto ang ahensya sa mga illegal terminal dahil unang-una wala silang pamamaraan para ma-check ang roadworthiness ng mga bus nito dahil hindi nila alam kung saan ang terminal. Pangalawa, delikadong bumiyahe ang mga kolorum na bus dahil anuman ang mangyaring hindi maganda, walang makukuhang pananagutan ng mga pasahero nito. Dali namin kayo sa PRTX, huwag na po kayo magano ng ginabit. Illegal po yung parking, kolorum po sila. So hindi namin ma-check kung tama ba yung roadworthiness ng sasakyan nila. Show cause order mula LTFRB, revocation ng lisensya ng operator at pag-impound sa 3 bus na nasa Ellaville Terminal ang iniuutos ni Lopez sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang pangalawang terminal naman na ito ay isa rin sa mga ipinasara noon ng dating Transport Secretary Vince Dizon. Pero ayon kay Lopez, sumusunod na ito sa standards. The good thing, nag-comply sila ngayon na speak and run. So pwede naman sumunod. What was the problem before? Same. Wala siyang mga fasilidad. They have to comply. Ito, inayos naman. At least may mga breastfeeding area na, may parang palikuran na sa mga matatanda. Sabi ko lang, dagdagan lang yung signages sa palikuran para sa all gender na. Nagpadagdag din si Lopez ng mga electric fan at dapat klaro din daw ang mga nakapaskil na pamasahe sa pangatlong terminal na ininspeksyon nito. Ayon kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, importante ang comfort ng mga pasahero sa mga bus terminals dahil kasama na rin sa pamasahe ang cost ng pasilidad. Ibinahagi naman ni PTEC spokesperson Jason Salvador ang naging usapan nila ni Lopez nang magsagawa rin ito ng inspeksyon sa PITX nitong umaga. Well, of course, unang-una yung nabanggit, kailangan medyo mas malamig pa yung temperature natin. So yan, talagang tutugunan natin yan. Pangalawa, sinabi ni Secretary na yung security, siyempre primordial concern natin yan. Well, as always, talaga namang yun ang ating pinagtutuunan. Safety, security, and supply. Ayon kay Lopez, magkakaroon na rin daw ng opisina ang LTFRB sa PITX. Para sa ganun, mamonitor natin ang ating mga buses here at para ma-actionan din natin kaagad kung meron mga complaints. At pumayag kaagad po ang PITX at hiningi ko rin po sa kanila kung pwedeng libre na. Sabi po nila libre na. Hinimok naman ni Lopez ang mga pasahero na huwag tangkilikin ang mga operator sa mga bus company na may illegal terminal. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel.